Magandang araw sa inyo mga kabansa. Ito na naman ang inyong suki. YouTube at Paglinawan. At mag-subscribe na po tayo. Dahil dumadami na ating mga kasama rito. At ano isa sa mga issue na pinapahayag natin ngayong araw na ito, ito bang fake news na kinakalat nito si Ralph Recto na totoo daw na gumaganda ang takbo ng ating ekonomiya. Well, kung titignan nyo sa mga statistics at pipiliin nyo lang kung ano mga statistics, mga kabansa, eh talagang gumaganda, no? Gumaganda ang ating ekonomiya. Oh, katulad ito, meron akong nakita sa internet na pinalalabas nito mga Marcos loyalist. Gross national income. Mga kabasa, pag pinag-usapan ng gross national income, number 2 na daw tayo sa Indonesia. Pero nararamdaman niyo ba ang katotohanan ng kanilang mga sinasabi? No? By the way, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko naalis ang aking salamin. Baka sabihin nyo naman ginagaya ko si Ben Tulfo. Hindi ho, medyo operado lang ho ako sa kaliwa at kanang mata. At dito lamang June 9 yung aking kaliwang mata. Kaya medyo pagdating po sa liwanag, talagang nakakasilaw, hindi ako makabasa. So nag-a-adjust pa po sila. No? For the meantime, magmimistulang Ben Tulfo na muna tayo dito. Ito po sabi ni Ralph Recto, totoo na gumaganda ang takbo ng ating ekonomiya. Sabi ko nga, pag yung gross national income ang pinag-usapan mga kabansa, talagang number 2 tayo sa Indonesia. Pero sa explain ko sa inyo ngayon, mga kabansa, sinasabi nitong Moody's, M-O-O-D-Y, no? S. Ito po ay isang rating organization ng mga economists, no? Base sa kanilang mga performance, no? Philippines among worst growth underachievers in ASEAN. Pero paano natin maidudugtong yung sinasabi ni Ralph Recto dito sa sinasabi ng Moody's? No? Sinasabi ng Moody's na while the Asia-Pacific region is growing better than the rest of the world globally, no? Ang gross domestic product is still running far below potential. So wag na tayo lumayo dyan sa gross national product. No? Ang Asia-Pacific region, sabi ng Moody's, should grow by 3.9% in 2024 and 2025. No? Para mataas yan kumpara sa mga ibang parte ng mundo. Mga kabansa. So, ang ano rito is ito ay below pa rin ng pre-pandemic, no? Bago ho mag-pandemya. Kasi ho noon, halos bumubulusok na, no? Mula 4 hanggang 6%, hanggang meron pang hanggang 7. Ha? So yan. Now, itong GDP projections ng Moody's sa Pilipinas at 5.9%, mataas po yan, no? And 6% for 2025, higher po yan sa 5.6% na expansion na ginanap noong 2023. Pero, ito ay hindi pa rin naabot sa target na 6 to 7%
for 6.5 to 7.5% for 2025. Ngayon, alam ko na marami sa inyo will find this boring dahil puro numero, mga kabansa. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung anong relevance nitong mga numerong ito sa pangkabuhayan natin. No? Okay. Yan ang mga nangyayari ngayon. No? Moody's Analytics expects inflation sa Pilipinas to average 3.6 nitong taon na ito. No? Bababa po ito doon sa 6% noong 2023. Pero tandaan nyo, mga kabansa, hindi dahil bumaba ang inflation rate, no? Maganda na ang takbo dahil naupa ka na ng 6% noon eh. So mas mababa na ho ngayon ang ating purchasing power. So, in other words, kung ito ay sinasabi nila na ano ito? 3.6. 3.6, mas maliit yan doon sa ibinaba na 6% noong 2023. Pero, mula dito, bumagsak na yan. Kaya kung lumiit ang bagsak, hindi ibig sabihin na maayos tayo. Pabagsak pa rin ang pabagsak ang ating disposable income. Ano yung disposable income? Yan po yung natitira na pera ninyo kung meron pa. Matapos magastusan na ninyo ang pang-araw-araw na kailangan yung i-spend, no? Para buhayin ang inyong pamilya. Punta tayo sa GDP. Bakit po ang performance ng Indonesia ang dapat nating pamarisan, mga kabansa? Ayan po, nakikita nyo ba yan? Tingnan nyo yung performance ng Indonesia. Indonesia na po ang number 10 manufacturing country in the entire world, mga kabansa. Sa kadahilanan na sa 10 taon ni Widodo, yung closeness ni Widodo at saka ng bansang China, nagpropel ang Indonesia para maging number 10 manufacturing country in the world. Sustained growth. Sustain. Walang bluffing. Walang away. No? Diplomacy. Walang gera. Walang patintero sa South China Sea. GDP, nominal ho yan. Ano ang GDP? Yung pangkalahatang produksyon, mga kabansa. Ano ba ang pangkalahatang produksyon natin bilang isang bansa? Kasama na dyan ang agrikultura, industriya, at saka service sector. Ang Indonesia po, dahil sa napakalakas niyang industrialization, ayan, 1,540 billion pala in US dollars ang kanyang GDP nominal. No? Sinundan niya ng Thailand, Singapore, Philippines, pang-apat lamang in terms of production. At malapit na malapit ang Vietnam sa ating puwitan, mga kabansa. Kasunod ng Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos, at Timor-Leste. Pero ano ho ang epekto ng GDP sa ating sariling pangkabuhayan? Ito po ang tinatawag na GDP per capita. No? In other words, pagka yung gross domestic product, dinivide ninyo by 120 million Filipinos, magkano ang GDP equivalent sa bawat ulo na Pilipino? Ayan, per head. Pagdating po dyan, mga kabansa, dahil napakalaki ng populasyon ng Indonesia,
maganda nga ang kanyang GDP performance, pero number 5 lang siya pagdating dito. Bakit po? Dahil ang dami po ng populasyon niya, halos doble pa ng populasyon ng Pilipinas. So, sino ang mga leading dyan? Ito pong maliliit na populasyon. Singapore, no? Brunei, Malaysia. Ang liit po, no? Ang kanilang GDP, maaaring hindi ganun kataas, pero sila ang maliliit ang populasyon. Kasi when you divide the GDP by the population per head, makukuha nyo na ito. So, dito sa ranking na ito, number 7 na ang Pilipinas. Tayo po ay below the mark to become a first world country. Sino ang mga nakaangat na dyan? Andiyan na po ang Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, at Singapore. Yan po, mga kabansa. At sa ilalim natin, nauuna lamang tayo sa Cambodia, Laos, Myanmar, at Timor-Leste. So, maaaring sinasabi ni Ralph Recto, no? Na napakaganda na ating ekonomiya. But when you divide it by 120 million, when you divide it by 120 million, kakapurit po ang ganansya ng bawat membro ng pamilya. At saan po napupunta? In real terms, diyan po sa kuryente ninyo, mga kabansa. Sa mga binabayad natin, sa mga korporasyon ng mga oligarko, yung malalaking malls na yan, yan po ang mga malalaki kumita. So, malaki man ang ating GDP, kung tutuusin nyo, baka wala pa po sa 30% ang napupunta diretso sa tao. Napupunta po ito sa mga, yung sinasabi natin na dati ng mayayaman, sa mga naghaharing uri. Ngayon, bakit ko po ito dinidiscuss sa inyo, mga kabansa? Dahil mga kababayan, no, apektado po dito una ang investment. No? Pagdating sa investment, pang-ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din. No? Ayan, nauna pa ang Myanmar. Mas marami pa nagpupunta sa Myanmar ngayon. Sa Vietnam. At sa maliit na teritoryo, Brunei. At Indonesia, of course. Malaysia. At naunahan na tayo ng Cambodia. Mga kabansa, sa projection ng investment to GDP. At ang Singapore ay under lamang sa atin dahil napakaliit ng Singapore, sagad na po. Sagad na sila. They cannot expand anymore. Thailand, may problema pa ngayon sa gera, at ang Timor-Leste ay napakalayo at napakaliit. So ano ang ating punto de vista dito, mga kabansa? Kailangan na nating baguhin ang ating economic system. Ito po ay pangako ng EDSA Revolution sa atin. That was in 1986. Lampos na po 30 taon, mga kabansa. Baka 86, magkwakwalenta na yata eh. Mga kabansa? Nung kunin ni Cory Aquino ang ating gobyerno mula kay Marcos Sr., we were all hoping na tayo ay magkakaroon ng ganansya sa buhay. At liliit ang ating poverty rate. Ngayon po, mga kabansa, nasa halos 30% ang hunger sa Pilipinas, ang hunger rate. At ang nagre-rate ng self-poor ay 63% na ng ating populasyon. Lamang na po sa kalahati.
that regard themselves as self-poor. Pati yung middle class, nawawala na eh. Malalaki ang kita, pero mas malalaki ang gastos. So, hindi dahil malaki ang kita mo, hindi dahil may kotse ka, hindi dahil maraming pera sa bangko, ay hindi ka na mahirap. Dahil po sa taas ng bilihin. Lumiliit po ang ating disposable income. No? Lumalaki ang inflation effect sa ating pang-araw-araw na gastusin. Kailangan po lumabas na tayo sa liberal democracy, mga kabansa. At sa aking maliit na pananaw, kailangan na natin pag-aralan at tinatawag na democratic socialism para hindi yung mga dati na o mga naghaharing uri ang makinamang sa kayamanan ng ating bansa, kundi ang taong bayan. Kayo na nagbabayad ng buwis. Kayo na kinukulang sa panggastos pang-araw-araw. Kayo na dapat amo ng lahat ng nasa gobyerno. Maraming salamat po mga kabansa. Again, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at Ado Paglilawan. Maraming salamat po.